Muling nabuhay sa alaala ng maraming kababayan natin dito sa lalawigan ng Isabela ang bangis ng hagupit ng sunod-sunod na bagyong nangyari noong Nobyembre 2024. Ngayong taon, mga buwan ng Oktubre hanggang Nobyembre, maraming probinsya sa Hilagang Luzon, kabilang na ang Isabela, Nueva Vizcaya at Aurora, ang dinaanan ng mga nagdaang bagyo. Nagmistulang mga ilog ang maraming lansangan dahil sa laki ng volume ng tubig ulan na dala ng mga bagyo. Dagdag pa ang malalakas na hampas ng hangin. Maraming kabahayan ang binaha at maraming kababayan natin naapektuhan. Kabilang si kapatid na Prebelita at ang kanyang sambahayan sa mga labis na naapektuhan ng bagyong uwan. Sa pagtungo namin sa kanilang lugar sa Quezon, San Isidro, Isabela, ito ang aming nadatnan. Bale, 3 araw before po nung bagyo ata. Nag-uusap na po kami ni Mama. Kasi siyempre po sa balita, super typhoon, ganun. So parang talagang malakas. I-ready na natin yung mga gamit. Ang sabi ko po sa mama ko, magtanong ka sa kapitbahay ng pwedeng may space para ilipat ko yung mga gamit natin, kasi alanganin na yung bahay. So, hapon nang magdidilim na pinababakpit ako. Nung gabi na yon, hindi ko alam na ganun ang mangyayari na magigiba na yung bahay namin. Pero alam ko talaga magigiba na dahil inanay yung mga haligi. Tapos pag uwi ka ng umaga, giba na yung bahay namin. Tapos yung mga gamit ng pangkusinang nandyan, nagkalat. Nagkalat Po kasi talagang as in wala na siyang bubong. Tapos tumagilid pa. Then yung mga kahoy niya, medyo putol-putol na rin. Tapos natumba yung isang durabox namin, kaya nabasa. Sa totoo lang po bilang tao, naiyak kami nung una namin makita yung bahay namin. Kasi syempre, yun yung tanging tirahan namin talaga. Wala kaming ibang matitirahan. So, naiyak kami. Pero sabi ko sa mama ko, may plano ang ama. Pagsubok yan. Pero pag sinusubok kasi tayo, doon natin mas manararanasan ng ama, doon siya magpaparanas. May dahilan kung bakit niya tayo niloob ng ama na ganito yung mangyari. Yun pong sabi ko sa kanya. Sa kabila ng unos, pinili pa rin ng kanilang sambahayan na magtiwala at umasa sa magagawa ng Panginoong Diyos. Nung nasa evacuation center na po kami, nanalangin po kami. Ang panalangin namin na wag nawang bumagsak yung bahay namin dahil wala nga po kaming tahanan. Wala kaming matitiran, wala kaming alam na pwedeng tutuluyan kung sakaling masira. Pero ang sabi namin sa ama, kung ano po yung plano niyo, kung ano yung mangyari pa rin yung kalooban niya, hindi yung nais namin. At saka, alam namin na talagang masisira na, kumbaga wala na kaming, pinapaubayan na lang po namin lahat sa ama. Nanalangin na lang po kami. Dumaan man ng ilang trahedya sa kanilang buhay, ngunit sa sambahayan ni kapatid na Prebelita, walang unos ang makawawasak ng kanilang pananampalataya. Pag sinusubok ka, huwag kang malungkot, mas lalo kang maging masaya. Dahil ang pagsubok, doon nagpaparanas ang ama sa'yo. Dahil ang mga tunay na lingkod niya, pag dumaraan sa pagsubok, ay nangungumunyapit sa ama, hindi yung lumalayo sila. At ganun po yung pinapanindigan po namin. Kaya hindi namin pababayaan ang pagsamba namin maski anong mangyari. Habang sinusubok kami, lalong kaming sumasamba, lalo kaming nabibigyan ng pananampalataya. Ilan lamang sina kapatid na Prebelita at kapatid na Chelina sa marami nating mga kababayan na tumanggap ng lingap na mula sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Kami po ay nagpapasalamat ng napakarami sa ating tagapamahalang pangkalahatan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Pangunahin po sa kapatid na Eduardo V. Manalo at gayon din sa ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang
kapatid na Angelo Eranio Manalo sa ginawa po nilang agarang paglingap sa mga kapatid po na nasalanta nitong nagdaan na kalamidad. Ang ginawa po nilang paglingap ay nakaibsan po sa pangangailangan ng mga kapatid na nasalanta. Ito po ay nagdulot din sa kanila ng iba yung lakas, pag-asa at inspirasyon na makayanan po nila ang pagsubok po na kanilang pinagdaanan. Salamat po higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos na kumakasangkapan po sa pamamahala upang maipagmalasakit ang mga kapatid sa iglesia. Nagpapasalamat din po kami sa kapatid na Eduardo P. Manalo dahil nilulunsan niya po ang mga paglingap para po sa mga kapatid na mahihirap na katulad namin. Kung hindi po dahil sa mga kapatid na tumutulong sa amin, sa mga lingap po na binibigay, ay hindi po namin alam kung paano po kami magsisimula. Maraming salamat po. Maraming salamat ka, Eduardo. Sa bawat care packages na binibigay na tulong, sa bawat ngiting ibinabahagi, ay damang-dama ang pag-ibig at malasakit na mula sa Diyos.